Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Irenaeus, Bishop, Martyr, and Doctor of the Church. Tampok po sa ating Ebanghelyo ngayon ang kwento ng isang kitongin. Sa panahon ni Jesus, nakakalungkot, miserable ang buhay ng mga kitongin. Sila ay tila buhay na patay. Buhay kasi kahit na sila pa ay tao na humihinga, pero parang wala na silang silbi, patapon, iniiwasan, inilalayo sa community. Kaya po ang tingin sa kanila ay hindi lamang physical na marumi, pero sila rin ay spiritually unclean. Kaya po malungkot at miserable ang kalagayan ng mga kitongin. Sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig po natin at napakaganda po ng ipinakita ng ating bida sa ating Ebanghelyo ngayon. Una po, kahit alam niya na ipinagbabawal, kahit alam niya na tila imposible sa mata ng ibang tao, ang kitongin ay naglakas loob na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. He had that confidence to go to Jesus kahit alam niya na hindi to pwede, kahit alam niya na pwede siyang ipagtabuyad, kahit alam niya na pwede siyang ma-reject. Pero naglakas loob siya. At nang makalapit, anong ginawa niya? Lumuhod. Simbolo ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. At sa kanyang pagluhod, humiling siya sa Diyos at sabi niya, "Sir, if you want to, you can make me clean." Simbolo ito ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Brothers and sisters, ito po ang mga ingredients ng pananampalataya natin sa Diyos. Una po, maglakas loob tayo na lumapit sa Kanya. In front of God, we are all beggars, we are all in need. And so let us not be afraid to go to Jesus. Let us not be afraid to approach Jesus. Pangalawa, be on our knees. When we have faith in God, then we must be people on our knees, begging the Lord, acknowledging that God is bigger in all things, acknowledging that we are nothing in front of God, acknowledging that we are in need of God. Humility. Pangatlo, let us beg the Lord with trust. Magtiwala tayo na walang imposible sa Diyos. Magtiwala tayo na kahit na ano pa man ang kalagayan natin, kaya tayong ligtas ng Diyos. Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala tayo na hindi tayo mabibigo sa paglapit natin sa Diyos. At totoo nga, sa ating kwento ngayon, hindi nabigo ang kitonging. Pinagaling siya ng Diyos, hindi lang physical but total. Pinagaling siya sa kanyang physical na karamdaman, sa spiritual na karamdaman, at maski sa kanyang social na karamdaman at emotional na karamdaman. Kaya po wag tayong mag-atubili na lumapit sa Diyos. Let us approach the Lord with confidence. Let us approach the Lord with humility. Let us approach the Lord with trust. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.